Sa loob ng isang malapalasyong mansyon sa Tagaytay na pagmamay-ari ng kilalang pamilya Larena, tahimik na lumilipas ang mga araw. Sa gitna ng marangyang chandelier, marmol na sahig at mamahaling muebles, may isang presensyang palaging nandoon pero bihirang mapansin, si Mara. Isang mayordoma na tahimik, masinop at halos hindi naririnig ang boses. Hindi siya madalas ngumiti at ang kanyang mga kilos ay laging maingat. Parang bawat galaw ay may sukat, may tinatago, may dahilan. Ay nako, si Mara na naman. Alam mo, parang multo yan dito eh. Bulong ni Letty, isa sa mga mas matagal na ring kasambahay ng pamilya. Hindi mo maririnig dumaan, tapos biglang nandyan na. Palaging nakayuko. Baka may tinatago. Ewan ko ba, wala bang pamilya yan? Sabat ni Jessa na nagluluto ng almusal habang si Mara ay tahimik na nagsasaling ng mainit na tsokolate sa tasa ni Don Lucio. Tahimik lang si Mara habang ginagawa ang kanyang trabaho. Hindi siya lumilingon sa mga tsismis sa kusina. Hindi siya nagagalit, ni hindi rin siya nagpapaniwanag. Isa lang ang alam ng lahat. Matagal na siyang naninilbihan sa mansyon, 5 taon na mahigit. Pero kahit kailan ay walang dumalaw na kaanak, ni isang text o tawag man lang na narinig nila mula sa kanya. Tuwing gabi, habang natutulog na ang buong bahay, gising pa rin si Mara. Sa mismong maliit niyang silid sa itaas ng garahe, palihim siyang nagsusulat sa isang lumat kulay kaping notebook. Puno ito ng sulat kamay, tila journal, ngunit walang sinumang nakakaalam kung ano ang laman. Sa loob ng isang malapalasyong mansion sa Tagaytay na pagmamay-ari ng kilalang pamilya Larena, tahimik na lumilipas ang mga araw. Sa gitna ng marangyang chandelier, marmol na sahig at mamahaling muebles, may isang presensyang palaging nandoon pero bihirang mapansin, si Mara. Isang mayordoma na tahimik, masinop at halos hindi naririnig ang boses. Hindi siya madalas mumiti at ang kanyang mga kilos ay laging maingat. Parang bawat galaw ay may sukat, may tinatago, may dahilan. Ay nako, si Mara na naman. Alam mo, parang multo yan dito eh. Bulong ni Letty, isa sa mga mas matagal na ring kasambahay ng pamilya. Hindi mo maririnig dumaan, tapos biglang nandyan na. Palaging nakayuko. Baka may tinatago. Ewan ko ba, wala bang pamilya yan? Nang mahaalis si Mara, tinawag ni Don Lucio ang kanyang butler. Mang Zenon, wika niya. Napapansin mo ba si Mara? Parang may bumabagabag sa kanya. Matagal na po siyang ganyan, sir. Tahimik, hindi nakikihalubilo, pero wala po kaming naging problema sa kanya. Trabaho lang, uwi sa silid. Para bang ayaw makipagkilala? Sagot ni Mang Zenon. Wala ba talaga siyang pamilya? Tanong pa ni Don Lucio. Wala po kaming alam. Hindi rin siya nagkukwento. Kahit kami, parang stranger pa rin siya kahit 5 taon na siyang nandito. Kinabukasan, habang ang mga kasambahay ay busy sa paglilinis at pag-aayos para sa pagdating ng mga bisita ng pamilya Larena, naaktuhan ni Letty si Mara na lumabas ng maaga pa. Suot nito ang kanyang regular na damit, may bitbit na lumang bag. Asan ka na naman pupunta nang hindi nagsasabi? Tanong ni Letty sa medyo mapang-uyam na tono. May bibilhin lang po ako sa bayan. Magpapaalam po ako kay Mang Zenon. Mabilis na sagot ni Mara. Pagkaalis niya, muling bumalik ang bulungan sa loob ng bahay. Baka may anak yan sa labas, no? Wika ni Jessa. Linggo-linggo na lang umaalis. Minsan di na nga nag-aabot ng oras sa trabaho. Hindi kaya sugar mommy? Biro pa na nisa. Baka may kalaguyo sa bayan. Ngunit ang totoo, walang nakakaalam na ang pinupuntahan ni Mara ay isang lugar na malayo pa sa bayan. At hindi ito para sa kasiyahan, hindi rin para sa kasalanan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti ring naging mapagmatsyag si Don Lucio. Hindi para pagbintangan si Mara, kundi dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Sa gitna ng kanyang edad at karanasan, may instinct siyang nagsasabing may laman ang katahimikan ni Mara. Isang gabi, naabutan niya itong naglalakad palabas ng bakuran. Sa halip na pagsabihan, minabuti niyang panoorin ito mula sa veranda. Mara,
Tinawag niya bago ito tuluyang makalabas. Wala ka na namang paalam? Pasensya na po sir, hindi ko na po kayo ginising. Sandali lang po ako. Hindi kita ginising pero naramdaman kong aalis ka. Naglakad siya papalapit. Bakit parang palaging may hinahabol kang hindi mo maabutan? Tahimik si Mara. Isang iglap ng katahimikan, saka siya sumagot. May mga bagay po kasi sir na hindi po agad naiintindihan ng iba. Subukan mo akong intindihin, wika ni Don Lucio. Hindi ako mahilig makialam, pero hindi ibig sabihin na wala akong pakialam. Ngunit imbes na sagutin, yumuko lang si Mara sa kamarahang tumalikod. Iniwan niya si Don Lucio sa gitna ng hardin. Hawak-hawak ang isang pakiramdam na may dapat siyang malaman. Pagsapit ng gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda ng kwarto para sa mga dadating na bisita, napadako si Don Lucio sa silid ng mga kasambahay. Wala si Mara. At hindi sinasadyang nakita niya ang pinto ng silid nito na bahagyang bukas. Hindi niya dapat gawin, pero pinasok niya ito. Sa loob ng simple at maayos na kwarto, nakita niya sa isang sulok ang lumang notebook. Binuksan niya ito. Hindi niya akalaing mga sulat ito, mahahaba, puno ng sakit at pamumulila. Mga liham na tila isinulat para sa isang taong wala na o matagal nang nawala. At sa huling pahina, may isang maikling linya lang. Babalik ako sa lugar kung saan ninakaw niyo ang lahat sa akin. Napahawak si Don Lucio sa kanyang dibdib. Bigla siyang napatayo, parang may biglang naging mabigat sa paligid. At sa mismong sandaling iyon, sa labas ng bintana, nakita niya si Mara, palayo, patungo sa direksyong hindi niya pa nasusubukang tahakin. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik pa rin ang buong mansyon, maliban sa mga tunog ng mga platong pinag-aalmusalan at ang mahinhing yabag ng mga kasambahay. Ngunit si Don Lucio ay tila hindi mapakali. Mula pa nang mabasa niya ang mga sulat ni Mara kagabi, para siyang binabagabag ng sariling multo ng nakaraan. Hindi na siya nakatulog ng maayos. Sa edad niyang 56, bihira siyang kabahan. Pero ngayon, may kung anong kilabot na hindi niya maipaliwanag. Tila may matagal na siyang kasalanan na pilit gumagapang paakyat sa kanyang konsensya. Sa kaniyang silid, habang pinagmamasdan ang lumang family portrait na nakasabit sa dingding, napabuntong hininga si Don Lucio. Nandon ang larawan ng kanyang yumaong asawa na si Margarita, isang babaeng ubod ng ganda pero may pusong marupok sa harap ng mga desisyon ng negosyo. Sa tabi niya, ang dalawang anak nila, sina Diego at Maxine, na matagal nang naninirahan sa Europa. Pareho silang naging abala sa sariling buhay at halos hindi na nagpakita mula nang mamatay ang kanilang ina. Madalas ay business matters lang ang tanging komunikasyon nila sa kanya. Maya-maya, pumasok si Mang Zenon, dala ang ilang papeles. Sir, ito na po ang monthly report para sa accounting ng planta sa Batangas. Hindi agad kinuha ni Don Lucio ang papeles. Bagkus tumingin siya kay Mang Zenon at marahang nagtanong, Zenon, sa tagal mo rito sa pamilya namin, may naaalala ka bang insidenteng may kinalaman sa mga ginib na lupa noon? Napakunot noo ang matanda. Marami pong lote ang sinanlat giniba noon ng kumpanya ng ama ninyo, sir. Pero kung may partikular kayong tinutukoy, may isang insidente raw sa bandang silangan ng bundok San Gabriel, ayon kay Mara, doon daw sila nakatira dati. Napaisip si Mang Zenon, may gulo roon sir, mga residente, ayaw paalisin. Natulungan naman ng munisipyo ang iba, pero may ilang nagmatigas. May lumabas pang balita na may di sinasadyang nasaktan sa operasyon. Sa loob ng isang malapalasyong mansion sa Tagaytay na pagmamay-ari ng kilalang pamilya Larena, tahimik na lumilipas ang mga araw. Sa gitna ng marangyang chandelier, marmol na sahig, at mamahaling muebles, may isang presensyang palaging nandoon pero bihirang mapansin. Si Mara, isang mayordoma na tahimik, masinop at halos hindi naririnig ang boses. Hindi siya madalas ngumiti at ang kanyang mga kilos ay laging maingat. Parang bawat galaw ay may sukat, may tinatago, may dahilan. Ay nako, si Mara na naman. Alam mo parang multo yan dito eh. Bulong ni Letty,
isa sa mga mas matagal na ring kasambahay ng pamilya. Hindi mo maririnig dumaan, tapos biglang nandyan na. Palaging nakayuko. Baka may tinatago. Ewan ko ba, wala bang pamilya yan? Sabat ni Jessa na nagluluto ng almusal habang si Mara ay tahimik na nagsasalin ng mainit na tsokolate sa tasa ni Don Lucio. Tahimik lang si Mara habang ginagawa ang kanyang trabaho. Hindi siya lumilingon sa mga tsismis sa kusina. Hindi siya nagagalit, ni hindi rin siya nagpapaliwanag. Isa lang ang alam ng lahat. Matagal na siyang naninilbihan sa mansyon, 5 taon na mahigit, pero kahit kailan ay walang dumalaw na kaanak. Ni isang text o tawag man lang na narinig nila mula sa kanya. Tuwing gabi, habang natutulog na ang buong bahay, gising pa rin si Mara. Sa mismong maliit niyang silid sa itaas ng garahe, palihim siyang nansusulat sa isang lumat kulay kaping notebook. Puno ito ng sulat kamay, tila journal, ngunit walang sinumang nakakaalam kung ano ang laman. Bago matulog, palagi niyang hinahalikan ang isang lumang litrato na nakasilid sa ilalim ng kanyang unan. Isang batang lalaki na may hawak na saranggola nakangiti sa harap ng isang ginuhong bahay. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga pinagkainan ni Don Lucio, napansin nito na tila malalim ang iniisip ni Mara. Mara, wika ni Don Lucio habang nilalagyan niya ng yelo ang kanyang brandy. Gabi-gabi kang gising, hindi ka ba napapagod? Hindi po sir, sanay na po ako, mahinang sagot ni Mara na hindi tumitingin sa kanyang amo. Ngunit mula sa kinauupuan niya sa sala, tila napansin ni Don Lucio ang pagningingi ng kamay ng dalaga habang hawak ang tray. Hindi na siya nagsalita pa. Umupo siya, pinanood lang si Mara habang isa-isang kinukuha ang mga baso't pinagkainan. Nang makaalis si Mara, tinawag ni Don Lucio ang kanyang butler. Mang Zenon, wika niya. Napapansin mo pa si Mara? Parang may bumabagabag sa kanya. Matagal na po siyang ganyan, sir. Tahimik, hindi nakikihalubilo. Pero wala po kaming naging problema sa kanya. Trabaho lang, uwi sa silid, para bang ayaw makipagkilala, sagot ni Mang Zenon. Wala pa talaga siyang pamilya? Tanong pa ni Don Lucio. Wala po kaming alam, hindi rin siya nagkukwento. Kahit kami, parang stranger pa rin siya kahit 5 taon na siyang nandito. Kinabukasan, habang ang mga kasambahay ay busy sa paglilinis at pag-aayos para sa pagdating ng mga bisita ng pamilya Larena, naaktuhan ni Letty si Mara na lumabas ng maaga pa. Suot nito ang kanyang regular na damit, may bitbit na lumang bag. Asan ka na namang pupunta nang hindi nagsasabi? Tanong ni Letty sa medyo mapang-uyam na tono. May bibilhin lang po ako sa bayan. Magpapaalam po ako kay Mang Zenon, mabilis na sagot ni Mara. Pagkaalis niya, muling bumalik ang bulungan sa loob ng bahay. Baka may anak yan sa labas, no? Wika ni Jessa. Linggo-linggo na lang umaalis? Minsan di na nga nag-aabot ng oras sa trabaho. Hindi kaya sugar mommy? Biro pa ng isa. Baka may kalaguyo sa bayan? Ngunit ang totoo, walang nakakaalam na ang pinupuntahan ni Mara ay isang lugar na malayo pa sa bayan. At hindi ito para sa kasiyahan. Hindi rin para sa kasalanan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti ring naging mapagmatyag si Don Lucio. Hindi para pagbintangan si Mara, kundi dahil may nararamdaman siyang kakaiba. Sa gitna ng kanyang edad at karanasan, may instinct siyang nagsasabing may laman ang katahimikan ni Mara. Isang gabi, naabutan niya itong naglalakad palabas ng bakuran. Sa halip na pagsabihan, minabuti niyang panoorin ito mula sa veranda. Mara, tinawag niya bago ito tuluyang makalabas. Wala ka na namang paalam? Pasensya na po sir, hindi ko na po kayo ginising. Sandali lang po ako. Hindi kita ginising, pero naramdaman kong aalis ka. Naglakad siya papalapit. Bakit parang palaging may hinahabol kang hindi mo maabutan? Tahimik si Mara. Isang iglap ng katahimikan, saka siya sumagot. May mga bagay po kasi sir na hindi po agad naiintindihan ng iba. Subukan mo akong intindihin, wika ni Don Lucio. Hindi ako mahilig makialam, pero hindi ibig sabihin na wala akong pakialam. Ngunit imbes na sagutin, yumuko lang si Mara sa kamarahang tumalikod. Iniwan niya si Don Lucio sa gitna ng hardin
Hawak-hawak ang isang pakiramdam na may dapat siyang malaman. Pagsapit ng gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda ng kwarto para sa mga dadating na bisita, napadako si Don Lucio sa silid ng mga kasambahay. Wala si Mara at hindi sinasadyang nakita niya ang pinto ng silid nito na bahagyang bukas. Hindi niya dapat gawin pero pinasok niya ito. Sa loob ng simple at maayos na kwarto, nakita niya sa isang sulok ang lumang notebook. Binuksan niya ito. Hindi niya akalaing mga sulat ito. Mahahaba, puno ng sakit at pangungulila. Mga liham na tila isinulat para sa isang taong wala na o matagal nang nawala. At sa huling pahina, may isang maikling linya lang. Babalik ako sa lugar kung saan ninakaw niyo ang lahat sa akin. Napahawak si Don Lucio sa kanyang dibdib. Bigla siyang napatayo. Parang may biglang naging mabigat sa paligid. At sa mismong sandaling iyon, sa labas ng bintana, nakita niya si Mara. Palayo, patungo sa direksyong hindi niya pa nasusubukang tahakin. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik pa rin ang buong mansyon. Maliban sa mga tunog ng mga platong pinag-aalmusalan at ang mahinhin yabag ng mga kasambahay, ngunit si Don Lucio ay tila hindi mapakali. Mula pa nang mabasa niya ang mga sulat ni Mara kagabi, para siyang binabagabag ng sariling multo ng nakaraan. Hindi na siya nakatulog ng maayos. Sa edad niyang 56, bihira siyang kabahan. Pero ngayon, may kung anong kilabot na hindi niya maipaliwanag, tila may matagal na siyang kasalanan na pilit gumagapang paakyat sa kanyang konsensya. Sa kaniyang silid, habang pinagmamasdan ang lumang family portrait na nakasabit sa dingding, napabuntong hininga si Don Lucio. Nandoon ang larawan ng kanyang yumaong asawa na si Margarita, isang babaeng ubod ng ganda pero may pusong marupok sa harap ng mga desisyon ng negosyo. Sa tabi niya, ang dalawang anak nila, sina Diego at Maxine, na matagal nang naninirahan sa Europa. Pareho silang naging abala sa sariling buhay at halos hindi na nagpakita mula nang mamatay ang kanilang ina. Madalas ay business matters lang ang tanging komunikasyon nila sa kanya. Maya-maya, pumasok si Mang Zenon, dala ang ilang papeles. Sir, ito na po ang monthly report para sa accounting ng planta sa Batangas. Hindi agad kinuha ni Don Lucio ang papeles. Bagkus, tumingin siya kay Mang Zenon at marahang nagtanong, Zenon, sa tagal mo rito sa pamilya namin, may naaalala ka bang insidenteng may kinalaman sa mga ginib na lupa noon? Napakunot noo ang matanda. Marami pong lote ang sinanlat giniba noon ng pumpanya ng ama ninyo, sir. Pero kung may partikular kayong tinutukoy, may isang insidente raw sa bandang silangan ng bundok San Gabriel. Ayon kay Mara, doon daw sila nakatira dati. Napaisip si Mang Zenon. May gulo roon noon, sir. Mga residente, ayaw paalisin. Natulungan naman ng munisipyo ang iba. Pero may ilang nagmatigas. May lumabas pang balita na may di sinasadyang nasaktan sa operasyon. Bakit wala akong alam ni isa sa mga ito? Tanong ni Don Lucio. Mababa ang boses, halatang pinipigilan ng emosyon. Panginoon niyo po ang namamahala noon, sir. Kayo po'y nasa kolehiyo pa lang. At madalas sa ibang bansa, asama si Ma'am Margarita. Hindi po talaga kayo sangpot sa negosyo noon. Kumango si Don Lucio, ngunit mas lalong tumindi ang kanyang kaba. Para bang sa lahat ng yaman at tagumpay na naipon ng kanilang pamilya, may mga batayang itinayo sa pagkawasak ng buhay ng iba. At kung totoo man ang iniinda ni Mara, na nawalan sila ng lahat, pati na ng mga mahal sa buhay. Dahil sa isang utos na hindi man niya alam, paano niya mababawi ito? Nagdesisyon siyang magsimula ng sarili niyang investigasyon. Nang araw di iyon, tinawagan niya ang kanyang secretary na si Abby. Pahanap mo nga ang file ng lahat ng lupaing binili ng kumpanya ng pamilya mula taong 1993 hanggang 1999, lalo na yung mga nakuha sa may bundok San Gabriel. Sir, ang tagal na po niyan, baka wala na po sa digital record. Hanapin mo sa archives, baka may lumang kopya. Gusto ko lang suriin. Habang naghihintay ng mga dokumento, sinubukan rin niyang alamin ang background ni Mara, pero hindi naging nadali. Ang mga record ay halos blanco, walang listed guardian, walang malinaw na address,
Ang tanging detalye lang na may laman ay ang employment record niya sa mansion. Lumipas ang gabi at bumalik si Mara gaya ng nakagawian. Pero hindi na ito hinintay ni Don Lucio sa hardin. Umupo siya sa sala at nagkunwaring nagbabasa ng diaryo habang pinagmamasdan si Mara na dumaan patungo sa likod ng mansyon, dala ang basket ng maruruming tablecloth. Sa kabila ng pagod sa katawan nito, bakas ang disiplina at respeto sa trabaho. Ngunit hindi iyon ang hindi matanggal sa isipan ni Don Lucio, kundi ang pangungusap na nabasa niya sa huling pahina ng notebook. Babalik ako sa lugar kung saan ninakaw niyo ang lahat sa akin. Muli niyang binuksan ang lumang family album. May larawan doon ng ama niya, si Don Vicente Larena, habang nakikipagkamay sa alkalde ng San Gabriel. May pirma ito sa likod, Project Expansion Signed, 1997. At sa tabi ng frame, isang lumang clipping ng diaryo na may headline, Local Protests Continue Amid Development in East Highlands. Bumigat lalo ang dibdib ni Don Lucio. Ano pa bang hindi ko alam? Mahina niyang tanong sa sarili. Kinabukasan, nagpadala siya ng email sa kanyang anak na si Diego. Anak, kailangan kong makausap kayo ng kapatid mo. Hindi tungkol sa negosyo, kundi sa nakaraan ng ating pamilya. Hindi pa man siya natatanggap ng tugon, isang pamilyar na pangalan ang dumaan sa kanyang isipan, si Attorney Ramon, isa sa mga dating legal counsel ng kumpanya ng kanyang ama. Inawagan niya agad ito. Ramon, tanong ko lang, naalala mo ba kung may naging kaso tayo sa lupa sa San Gabriel? Tahimik sa kabilang linya. Lucio, bakit mo naalala yan ngayon? Kailangan ko lang ng katotohanan. May naging kaso noon. May namatay sa demolisyon. Sinabi ng kumpanya na aksidente. Pero may mga pamilya na hindi natanggap ang resulta. Naayos rin naman sa papel. Pero hindi ko alam kung napawi ang galit nila. Tumahimik si Don Lucio sa kamarahang nagsalita. Isa sa mga anak ng pamilyang yon. Nasa bahay ko ngayon. At malamang ang buong galit ay dalang-dala niya sa bawat araw ng kanyang paglilingkod. Anong plano mo? Tanong ni Attorney Ramon. Hindi agad nakasagot si Don Lucio. Tumingin siya sa bintana kung saan matatanaw ang malawak na hardin at sa dulo nito, ang kakahuyan patungo sa bundok. Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero gusto kong malaman kung ano ang hindi ko nakita noon. At habang nilulunod niya ang sarili sa masalimuot na kasaysayan ng kanyang pamilya, hindi niya namamalayang habang lumalalim ang gabi, ay mas lalo siyang hinihila sa mundong pilit inilihim ng katahimikan ni Mara. Sa kabila ng bugso ng ulan at hamog ng madaling araw, hindi na tinag si Don Lucio sa kanyang paglalakad sa gilid ng kalsadang putikan sa paanan ng bundok San Gabriel. Suot niya ang isang cap at simpleng jacket upang hindi makilala. Bitbit ang isang maliit na kamera sa bulsa ng kanyang pantalon. Ilang araw na niyan napapansin ang pattern ng pag-alis ni Mara tuwing araw ng linggo. Pareho ang oras, pareho ang galaw. At ngayong linggo, nagdesisyon siyang sundan ito ng personal. Mula sa malayo, natanaw niya si Mara na naglalakad bitbit ang isang lumang basket. Hindi ito naka-uniforme kundi nakasuot ng lumang jacket at tsinelas. Tila ba karaniwang babae lamang sa baryo. Tahimik itong naglalakad, hindi lumilingon. Sa bawat hakbang ni Mara, sa matarik na daan, ay tila kasabay ni Don Lucio ang bigat ng kanyang pag-alala. Hindi niya batid kung bakit kinakabahan siya, pero may kutob siyang may matutuklasan siyang hindi pa handang tanggapin. Makalipas ang halos 30 minutong paglalakad, napadpad si Mara sa isang lumang kalye na tila hindi na madalas daanan. Doon, sa bandang dulong bahagi ng bangin, may nakatirik na isang lumang bahay. Sira-sira ang bubong, giba na ang kalahating dingding, at ang bakod ay natabunan na ng mga damo. Ngunit nang kumatok si Mara sa pintuan, lumabas mula sa loob ang isang matandang babae na nakatungkot. Niyakap siya nito agad. Mara, anak, dumating ka, mahinang tinig ng matanda. Oo, inay, pasensya na po, maulan ngayon. Pero may dala po akong gamot at kaunting pagkain, sagot ni Mara, sabay abot ng basket. Hindi makapaniwala si Don Lucio sa kanyang nasasaksihan. Nagtago siya sa likod ng isang puno, nakasilip mula sa madamong bahagi ng daan. Hindi niya alam kung sino ang matanda, pero malinaw ang emosyon sa tagpo.
Hindi ito isang simpleng bisita. Ito ay tahanan. At ang matanda, mukhang nanay ni Mara. Maya-maya, may batang lalaki na lumabas din mula sa loob ng bahay. Siguro mga 8 hanggang 9 na taong gulang. Mama Mara, sigaw nito sabay yakap sa binti ng babae. Napaatras si Don Lucio sa gulat. Anak ba ito ni Mara? Ngunit imposibleng hindi niya alam kung may anak ito. Hindi nakatala sa records at sa buong pananatili nito sa mansion ay hindi man lang nabanggit ang tungkol sa isang anak. Miko, magmano ka kay Lola? Utos ni Mara sa bata na agad namang sumunod. Nagdala ako ng gatas para sa'yo, yung gusto mong may tsokolate. Tumawa ang bata at yumakap muli sa kanya. Salamat Mama Mara, uuwi ka na ba ulit bukas? Hindi pa anak, hindi pa pwede, pero babalik ako, promise yan. Naiwan si Don Lucio na parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya akalain na ang babaeng halos hindi nagsasalita sa mansion ay may sariling buhay na ganito kabigat at kasalimuot. Ang akala niyang palihim na galaw ay hindi pala tungkol sa pagkakamali, kundi sa pagtupad ng responsibilidad na hindi kayang ipagsigawan. Maya-maya, nakita niyang bumalik si Mara sa labas para mag-igib ng tubig sa poso sa gilid ng bahay. Lumapit ang matanda at sabay silang naupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng puno. Anak, baka pwedeng dito ka na lang. Hindi mo naman kailangang magtrabaho roon. Napakatagal mo nang nagpapakahirap sa kanila. Huwag po inay, kailangan natin ng pera para sa gamutan nyo. At para kay Miko, ayoko pong matulad siya sa akin. Ayoko pong maranasan niyang mawalan ng pag-asa. Napailing ang matanda. Pero hindi ba't masyado kang nasasaktan? Hindi ka ba napapagod magpanggap? Alam mong sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang sugat mo. Hindi po ito pagpapanggap, mariing sagot ni Mara. Ito po ay pagbabantay. Gusto kong makita kung may puso pa ba ang pamilya ng mga taong sumira sa atin. At si Don Lucio, hindi ko pa siya maintindihan, pero may mga titig siya na parang nagbabalik loob. Anak, kung paghihiganti ang nasa puso mo, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Hindi po paghihiganti, hindi na. Gusto ko lang pong makita kung kaya pa nilang itama ang pagkakamali nila. Dahil kung hindi, hindi ko po kayang patawarin ang sarili ko sa pagtahimik. Umalingaw-ngaw ang pangasalitang iyon sa isipan ni Don Lucio habang nanatiling nakasilong sa kakahuyan. Doon niya napagtanto na hindi lang basta trabahador si Mara. Isa siyang anak, ina at saksi sa kasaysayang matagal na nilang inilihim sa sarili nilang pamilya. Ang simpleng babaeng naglilinis ng kanyang mesa at nagtitimpla ng kape ay may bitbit palang kasaysayang mas mabigat pa sa kahit anong negosyo. Hindi na siya nagtagal pa. Marahan siyang umurong sa kanyang pinagtataguan at bumalik sa kotse sa may kalsada. Habang binabaybay niya ang daan pabalik sa mansion, hindi niya mapigilang bumalik-balik ang imahe ni Mara. Nakaupo sa tabi ng kanyang ina, may bata sa tabi niya at ang mata ay punong-puno ng sakit pero nananatiling matatag. Pagsapit ng gabi, hindi siya mapakali. Umupo siya sa kanyang silid at muling binuksan ang mga lumang dokumentong nakuha niya mula sa archives. Lahat ay tumutukoy sa operasyong Reclamation 9A ng taong 1997, ang demolisyon ng isang komunidad sa silangang bahagi ng bundok San Gabriel. Doon nakatala ang mga pangalan ng mga inilikas, ngunit may pahina ng incident report na halos itim ang tinta. Redacted, tila tinakpan ang katotohanan. Ngunit isa lang ang malinaw sa kanya ngayon. Isa si Mara sa mga anak ng mga taong pinatalsik noon. At ang matanda, ina niya. Ang bata, hindi malinaw kung anak niya nga o kamag-anak. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi siya kailanman nagtanong sa mga empleyado niya kung may kwento ba silang bitbit sa tuwing sila'y naglilingkod. At nayon, ang katahimikan ng isang maid ang unti-unting gumigising sa kanyang natutulog na konsensya. Napapikit siya ng mariin, sabay bulon sa sarili. Anong klase akong tao kung kailangan ko pang sundan siya sa putikan para lang makita ko ang katotohanang matagal nang nasa harap ko. Lumipas ang 2 araw mula nang sundan ni Don Lucio si Mara sa baryo. Ngunit hindi pa rin siya matahimik.
Sa bawat silid ng mansion na kanyang pasyalan, tila naroroon ang presensya ng mga salitang naririnig niya mula sa mismong bibig ng dalaga. Mga salitang tahimik ngunit puno ng bigat, ng panunumbat, at ng isang uri ng paghahanap na hindi niya maunawaan noon. Ngayong alam na niya ang bahagi ng katotohanan, parang mas lalo siyang nalilito. Ano nga ba ang papel niya sa buhay ni Mara? Tagapagbayad ng utang o bahagi ng sugat na hanggang ngayon ay nananatiling sariwa? Gabi ng Miyerkules, habang ang buong mansyon ay tahimik at ang mga ilaw ay patay na sa karamihan ng bahagi ng bahay, muli siyang bumangon. May dala siyang naliit na flashlight habang dahan-dahang binuksan ang pinto patungo sa quarters ng mga kasambahay. Tahimik ang paligid. Tabisado niya ang layout ng bahay. Alam niyang wala roon si Mara dahil narinig niyang umalis ito kaninang hapon, bit-bit ang parehong basket at jacket na suot ng huli niya itong sundan. Pagbukas ng silid ni Mara, agad siyang sinalubong ng amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Payak lang ang kwarto. May kama, maliit na tokador, isang antigong electric fan, at sa isang sulok, isang lumang kahon na may tali. Doon siya dumiretso. Ang kahon ay bahagyang natatakpan ng kumot, pero hindi nakalak. Dahan-dahan niya itong binuksan, at doon niya nakita ang mga sulat. Mahigit 20, ang iba'y nakatiklop, ang iba na may nakasilid sa sobre na tila ginamitan pa ng lumang pandikit. Binasa niya ang una, ang petsa, Abril 1998. Mahal kong Mara, nasa ligtas na lugar na kami ng kapatid mong si Elias. Wala na si Ama. Hindi ko na naisalba ang bahay. Gumuho ang lahat sa harap ko. Pero ang pinakamahirap ay yung araw na wala ka. Pinadala ka kay Tia Luisa noon para magbakasyon. At hindi ka na namin nabawi. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan kung bakit nagkahiwa-hiwalay tayo. Napaupo si Don Lucio. Ang bawat letra ay tila saksak sa kanyang budhi. Ang bawat pangungusap ay patunay ng isang buhay na winasak. Hindi dahil sa simpleng aksidente kundi dahil sa sistematikong kapabayaan. At bahagi ng sistemang iyon ang kanyang pamilya. Binasa niya ang isa pang sulat. Mara, ako ito si Luis, anak ni Mang Teroy. Siguro hindi mo na ako maalala. Kasama ka namin lumalaro dati sa may ilog. Nabalitaan ko mula kay Aling Rosa na nagtatrabaho ka na raw sa Maynila. Sabi nila, nasa mansyon ka ng mga Larena. Hindi ako makapaniwala nung una, pero kung totoo man yon, gusto ko lang malaman kung anong dahilan. Hindi ba't sila ang dahilan kung bakit tayo nawala sa baryo? Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Isa palang dating kaibigan ng pamilya si Luis. At base sa tono ng sulat, may halong pagtataka at pangamba sa pagpili ni Mara ng kinaroroonan niya ngayon. Isa pa ang binasa niya. Ang petsa naman ay taong 2003. Pumalik ako sa dating lugar natin. Damo na lang ang natira. Ang kuweba na dating pinagtataguan natin tuwing naglalaro sa ulan. Ngayon ay tinabunan na ng mga batong galing sa konstruksyon. Pero nanatili akong bumabalik dahil doon ko nararamdaman na buo pa rin ang alaala natin. Dati ay lugar ito ng takot. Pero ngayon, ito na lang ang natitirang alaala ng mga nawala. Hindi niya napigilang mapaluha. Biglang sumagi sa isip niya ang kuwento ng ama niya noon. Ang plano para sa East Valley Project, kung paanong dinevelop ito para sa bagong golf estate na hindi rin natuloy. Isa lang ang naiwan, isang bundok na pinatag at ilang pamilyang kailangang lumikas. Ngayon niya lang naiintindihan na hindi lang basta development ang tinawag nilang proyekto. Ito ay pagwasak ng isang komunidad. Tumayo siya at nilibot ang silid. May isang lumang frame sa tabi ng kama, retrato ng isang batang babae na hawak ang kamay ng mas batang lalaki. Pareho silang nasa damuhan, may ngiti sa labi. Sa likod ng frame, may nakasulat, "Kami noon sa lugar na ngayon ay gubat ng mga pangarap." Hindi niya na kayang basahin pa ang iba. Isinara niya ang kahon, ibinalik ito kung saan niya kinuha at tahimik na lumabas ng silid. Habang bumababa siya pabalik sa kanyang kwarto, naramdaman niyang tila may kung anong bahagi ng pagkatao niya ang natuklap. Parang hindi na niya kilala ang sarili.
Ang Don Lucio Larena na kinikilalang negosyante, mayaman at may dangal, ay ngayon isa lang palang sangkot sa kasaysayang inilihim sa kanya ng pamilya. Pagkarating niya sa silid, agad siyang umupo sa harap ng kanyang desk. Binuksan niya ang laptop at nagsimulang magsulat. Hindi ng email para sa anak, hindi rin ang ulat para sa kumpanya, kundi ng isang liham addressed kay Mara. Mara, nabasa ko ang mga sulat at sa bawat pahina ay para akong sinasaksak ng sarili kong pagkukulang. Hindi ko nababawi ang mga taon. Hindi ko rin kayang burahin ang kasaysayan. Pero kung kayang tumahak ng landas na hindi pa huli ang lahat, handa akong gawin iyon. Gusto kong maintindihan ka at gusto kong unti-unting maintindihan mo rin ako. Kung may puwang pa para sa pag-uusap, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Nilagdaan niya ito ng simpleng Lucio. Pagkabukas ng umaga, ibinigay niya ang liham kay Abby, ang sekretarya. Pakisigurado mong si Mara lang ang makakabasa nito. Utos niya. Ngunit kahit pa may liham ng ipinasa, alam niyang hindi sapat ang sulat para sa bigat ng nakaraan. At sa puso niyang hindi sanay sa pagpapakumbaba, isang bagay lang ang malinaw. Kailangang harapin ni Don Lucio ang bahagi ng kasaysayan na matagal niyang hindi pinansin. Hindi bilang boss, kundi bilang tao. Habang patuloy sa kanyang tahimik na pagmamasid at pagninilay si Don Lucio, unti-unti namang nagkakaroon ng tensyon sa loob ng mismong bahay na dati tahimik at organisado. Mula sa mga linyadong gawain ng mga kasambahay hanggang sa mga mata ng mga matagal nang naninilbihan, nagsimula ng mabuo ang hinalang may hindi pangkaraniwan sa atensyon ni Don Lucio para kay Mara. Sa isang mundong puno ng pamumuna, hindi maiiwasang magtanong ang mga mata kahit walang salita. At ang mga mata ng mansyon, ang mga empleyado, ay ngayon puno ng kutob at agam-agam. Isang tanghali, habang nagpapahinga ang mga kasambahay sa kanilang maliit na pantry, naabutan ni Mang Zenon si Letty at Jessa na nagbubulungan habang nakatitig sa mesa kung saan nakapatong ang isang envelope na may sulat. Ano na naman yan at para kay Mara? Tanong ni Mang Zenon, may bahid ng pag-aalala sa tinig. Galing ko, sir, sagot ni Letty. Hindi ko binasa ha, pero nakita ko siyang iniabot kay Abby kaninang umaga. Sabi, personal at confidential. Hindi ko gusto yan. Sabay tayong bulalas ni Mang Zenon habang umuupo sa tabi nila. Alam mo, maraming taon ko nang kilala si Sir Lucio. Hindi yan basta-basta nagkakainteres sa kahit sinong empleyado. Lalo pat babae. Baka naman may mas malalim pang dahilan. Dati-rati, hindi man lang niya pinapansin si Mara. Ngayon, halos araw-araw pinapatawag. Dagdag ni Jessa. Naku, baka may relasyon na yan. O baka tinatarget talaga ni Mara si Sir. Sabat ng isa pang staff na si Andy. Huwag kayong ganyan, sagot ni Mang Zenon. Mahina pero buo ang tono. Baka may pinagdadaanan ang dalaga na hindi natin alam. Pero isa lang ang sigurado ko. Kung may tinatago siya, responsibilidad ko bilang pinakamatagal dito na protektahan ang pangalan ng pamilya. Hindi alam ni Don Lucio ang mga pinagbubuluman sa likod ng mga pader ng mansyon. Ngunit ramdam niya ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang mga dati niyang pinagkakatiwalaang tao ay tila lumalayo. Sa mga meeting ng staff, wala na ang dating sigla. Parang may malamig na dingding sa pagitan nila. Minsang umupo siya sa veranda habang umiinom ng kape. Napansin niyang si Mang Zenon ay hindi na siya pinapansin gaya ng dati. Zenon? Tawag niya. Sir? Pipid na sagot nito habang patuloy sa pagdidilig ng halaman. May problema ba? Tanong ni Don Lucio. Wala naman po, sir. Sagot nito nang walang tingin sa mata. Kung meron ang gusto kong sabihin mo. Sandaling katahimikan ang sumunod bago nagsalita ang butler. Sir, kung gusto niyong marinig mula sa akin, marami na pong nagsasabi na hindi raw po tama na masyado kayong malapit kay Mara. Na baka po naaapektuhan ang imahe niyo, lalo na't hindi po natin siya kilala ng lubusan. Umayos ng upo si Don Lucio. Hindi ba dapat mas lalo tayong magtanong kung hindi natin kilala ang isang tao, imbes na husgahan agad? Hindi po ako humuhusga, sir, sagot ni Mang Zenon. Pero sa tagal ko pong naglingkod sa inyo,
Alam kong ayaw niyong madawit sa mga personal na issue, lalo na't ang mga anak niyo ay may mata sa mga bank transfer na nanggagaling sa Central Fund. Natanggap ko na po ang email mula sa abogado nila. Pinapaimbestigahan kung bakit daw may talas ang withdrawal niyo sa Personal Discretionary Fund. Napahinto si Don Lucio. Alam niyang hindi lingin sa mga anak niya ang kanyang mga galaw sa negosyo. Ngunit hindi niya inaasahan na pati ang mga personal niyang transaksyon ay babantayan. Sabihin mo sa kanila, mariing wika niya, na may tinutulungan akong pamilya at hindi ko kailangang humingi ng permiso para gawin ang tama. Hindi po ba mas makakabuti kung sila na rin mismo ang makaalam ng buong kwento? Tanong ni Mang Zenon. Para hindi sila nagdududa, para hindi rin kayo nahuhusgahan ng hindi naririnig ang panig nyo. Hindi pa ito ang tamang oras, sagot ni Don Lucio. May mga bagay na kailangan ko munang matiyak bago ko ibunyag. Samantala, sa silid ni Mara, abala ito sa pagbabasa ng liham na iniabot ni Abby. Tahimik lang siya, ngunit sa bawat linya ng sulat ay nararamdaman niyang may pagbabagong nagaganap sa puso ni Don Lucio. Hindi pa niya alam kung ito pa ay pagsisisi o isa lang na paraan para maibsan ang guilt nito. Ngunit hindi niya maikakaila ang mga mata ni Don Lucio tuwing sila'y nagkakasalubong ay hindi na ang mga matang puno ng yabang kundi mga matang may taning. At pag-asang maintindihan. Kinagabihan, habang naglalakad si Mara sa hallway patungo sa kusina, nasalubong niya si Letty. Abat madalas ka na ngayong pinapatawag ni Sir ano? Pang-uuyam ni Letty. May ipinapagawa lang po, mahinahong sagot ni Mara. Baka kung ano nang pinapagawa. Sa totoo lang, Mara, maraming hindi komportable sa ginagawa mo rito. Kung may ginawa po akong mali, handa akong umalis. Tugon ni Mara. Walang galit sa boses, ngunit matigas ang paninindigan. Napanganga si Letty, hindi inasahan ng prangkang sagot. Hindi na siya nakasagot. Sa kabilang dako, si Don Lucio ay nagbukas ng laptop para sumagot sa email ng kanyang anak. Diego, salamat sa concern ninyo ni Maxine tungkol sa pondo. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Ngunit kung gusto niyong malaman, may sinusuportahan akong isang pamilya na naapektuhan ng mga desisyon ng kumpanya natin noon. Hindi ito utang na loob, ito ay panata. May mga bagay na hindi nasusukat sa kita. At kung ito ang dahilan para mawala ang tiwala ninyo sa akin bilang ama, ayoko na munang ituloy ang anumang pag-uusap tungkol sa negosyo. Lucio, ilang minuto pa, nagreply si Diego. Maikli lang. We just hope you know what you're doing, Dad. Don't let emotions ruin the name you've built. Ngunit para kay Don Lucio, ang pangalan na itinayo, Mila, ay matagal nang may bitak. At kung may natitirang dapat puin, ito ay ang tiwala at dignidad ng mga taong matagal nang ninakawan nito. Sa mga susunod na araw, alam niyan mas lalalim ang gulo, hindi lang sa labas ng kanyang pamilya, kundi sa loob mismo ng tahanang kanyang itinuring na ligtas sa anumang unos. Isang umagang makulimlim, habang abala ang buong mansion sa pag-aayos para sa nalalapit na pagbisita ng Board of Trustees ng kumpanya, paliin na lumabas si Mara nang hindi nagpapaalam. Karaniwan na ito sa kanya. Lagi siyang maagang umaalis tuwing linggo. Tila may sariling takdang lakad na hindi kailanmang idinadahilan sa iba. Ngunit sa araw na ito, may isang pares ng mata na hindi na muling papayag na siya'y mawala na lang sa paningin. Sa loob ng itim na SUV na nakaparada sa malapit, naroon si Don Lucio, naka-jacket at cap, ang mukha'y seryoso at mabigat ang paghinga. Nang lumakad na si Mara, papunta sa gilid ng gubat na sakop ng dating pag-aari ng kanilang kumpanya, minaneho ni Don Lucio ang sasakyan patungo sa kabilang gilid ng daan, kung saan siya makakapagtago. Lumabas siya at tahimik na sinundan ang dalaga hanggang sa makarating ito sa isang makitid at masukal na trail patungo sa paanan ng bundok San Gabriel. Malayo sa kabihasnan at tiyak na hindi bahagi ng karaniwang dinaraanan ng mga tao. Sa likod ng isang lumang puno, natanaw niya si Mara na huminto sa harap ng isang malaking batong, parang bumagsak mula sa itaas. Sa bandang likuran nito, may maliit na awang, kasya lang ang isang taong payat. Sa paligid, may mga damong mataas na tila ilang buwan ng hindi nadaanan.
Inilapag ni Mara ang kanyang bitbit na basket. Saka marahang lumuhod, humawak sa isang bahagi ng lupa at tila nanalangin. Wala siyang sinasabi pero baka sa kanyang anyo, ang bigat ng damdamin. Maya-maya, tumayo si Mara, inilabas ang kandila at posporo at saka pumasok sa loob ng awang. Mabilis na sinundan siya ni Don Lucio, ngunit huminto siya sa mismong bungad. Mula roon, aninag niya ang liwanag ng kandila at ang mahinang tinig ni Mara na tila bumubulong ng dasal. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Dapat ba siyang pumasok o sapat nang masilayan ang isang bahagi ng buhay ni Mara na hindi niya kailanmang inakalang may ganitong kalalim na ugat? Ngunit parang may humihila sa kanya, isang uri ng pananagutan, hindi lang bilang amo, kundi bilang isang taong bahagi sa pinagmulan ng lahat ng sakit na ito. Marahan siyang pumasok, sumunod sa liwanag ng kandila. Sa loob ay malamig, amoy lupa at lumang kahoy. Makinis ang ilang bahagi ng bato, tila ba dating ginawang silungan o altar. At sa gitna ng maliit na espasyo, may lamesang kahoy na puno ng mga larawang itim at puti. May mga bulaklak na tuyot, kandilang naupos at isang bote ng tubig na tila inialay. Sa dingding ng kuweba ay may nakaukit na pangalan, Alfonso de Vera, 1965 to 1997. Sa tabi nito may nakasulat sa uling, walang hustisya, walang paglimot. Nanigas si Don Lucio. Hindi siya huminga ng ilang sekundo. Ang pangalang iyon, Alfonso de Vera, ay pamilyar, isa sa mga pangalan na nabasa niya sa mga redacted reports ng reclamation incident sa San Gabriel. Isa sa mga pinaniniwala ang lider ng oposisyon laban sa proyekto ng kumpanya ng kanyang ama. Isa sa mga unang nawala at hindi na nakita pa. Papa, mahinang sambit ni Mara habang nakaluhod sa harap ng altar. Hindi niya alam na may nanonood sa kanya mula sa likod. Ang boses niya ay halos bulong, ngunit ang bawat salita'y tila martilyo sa dibdib ni Don Lucio. Patawad po, Papa. Hindi ko pa rin po kayang bitawan ang galit. Hindi ko pa rin po kayang tanggapin na hanggang ngayon walang nakaalala sa inyo. Pero ginagawa ko po ang lahat para mapanatili tong lugar na to dahil ito lang ang meron tayo. Wala man tayong puntod, wala man tayong hustisya. Nandito pa rin po kayo, sa akin, sa bawat hakbang po sa bahay ng taong anak ng pumatay sa inyo. Napaatras si Don Lucio, naninginig ang mga tuhod. Ngayon lang niya buong linaw na narinig. Si Mara, ang kanyang mayordoma, ay anak ng taong pinatay sa operasyon ng kanilang kumpanya. At ang lugar na ito, ang kuweba na tila ordinaryo lang sa kanya noong araw, ay libingan pala ng isang buhay na inagaw. Bumalik siya sa bungad at hindi na nagpatuloy. Hindi pa niya kayang humarap. Hindi pa siya handang umamin sa kanyang bahagi sa kasalanan. Lumabas siya ng tahimik at bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit sa isip niya, nananatili ang imahe ng altar at ng mga salitang iyon. Walang hustisya, walang paglimot. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang silid, hindi niya mapigil ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay umiyak. Ngunit sa gabing iyon, inamin niya sa sarili, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, na hindi lahat ng yaman, hindi lahat ng negosyo ay makakapagbura ng isang kasalanan. Kinaumagahan, dumating si Mara sa mansyon na gaya ng dati. Tahimik, walang emosyon, parang walang nangyari. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata sa dining hall, alam nilang pareho, may nalaman na si Don Lucio. Hindi na ito pwedeng itanggi, hindi na ito pwedeng iwasan. Magandang umaga ko, sir. Bati ni Mara habang inaayos ang tasa ng kape. Ngunit hindi siya sinagot ni Don Lucio. Tumitig lang ito sa kanya, saglit, saka tumamo. At sa katahimikang iyon, may isang uri ng pangakong hindi binigkas na ang araw ng pagtutuos ay paparating na. Mulang gabing iyon sa kuweba, hindi na naging katulad ng dati ang pagtingin ni Don Lucio kay Mara. Bawat kilos ng dalaga, bawat salita, kahit simpleng paglalakad sa hallway, ay may bigat na parabang dinadala ang buo niyang kasaysayan sa bawat hakbang. Hindi niya na muling sinundan si Mara.
Hindi na niya kailangang gawin iyon dahil ang katotohanang nabunyag sa loob ng batong silid ay sapat na upang gisingin ang isang konsensyang matagal nang natutulog. Ngunit hindi sapat para sa kanya ang makita lang ang sugat. Kailangan niyang malaman kung paano ito nagsimula. Kailangan niyan intindihin hindi lang ang bahagi ni Mara, kundi pati ang kabuuan ng kalbaryong hindi kailanman isinulat sa kanilang mga ulat. Kaya't kinaumagahan, tinawagan niya ang isa sa mga kilala niyang dating empleyado ng kanyang ama, si Mang Delfin, dating foreman sa proyekto ng reclamation sa San Gabriel. Sa isang maliit na karinderya sa Tanza, Cavite, nagkita sila. Si Mang Delfin ay matanda na, halos 80 na ang edad, pero malinaw pa rin ang alaala. Nakasuot ito ng lumang barong na kupas at may daladalang sobre ng mga papel na luma at dilaw ang gilid. "Ano bang kailangan niyo sa matanda niyong foreman, Don Lucio?" tanong ni Mang Delfin habang humihigop ng kapeng barako. "Gusto kong malaman ang totoo," diretsong sagot ni Don Lucio. "Hindi yung nasa ulat, hindi yung nasa papel. Gusto ko yung alam ng mga mata niyo mismo." Napabuntong hininga si Mang Delfin. Tahimik ng ilang saglit, ila sinusukat kung karapat-dapat pa bang paglaanan ng salita ang taong nasa harap niya. "Don Lucio," simulang wika ng matanda, "ang San Gabriel noon ay hindi lang basta lupang pinayuan ng bahay. Komunidad yon, may eskwelahan, simbahan, palengke. May mga buhay na umikot doon, mga pamilya na ang tanging kasalanan lang ay nakatira sa lupang gustong angkilin ng kumpanya ng ama mo. Pero bakit hindi ko ito nalaman? Bakit parang itinago ang lahat? Dahil ganun ang sistema. Ang mga ulat ay isinulat para magmukhang legal ang lahat. Kapag hindi sumunod ang residente, sinasabi sa report na tumangging makipag-cooperate. Kapag may namatay, aksidente ang tawag. Pero ang totoo, may 1 o 2 araw ng demolisyon na naging madugo. Isa sa mga iyon, si Alfonso de Vera ang namuno. Tumigil si Don Lucio sa pagsusulat ng tala sa kanyang notebook. Tumikhim siya. Napatay siya? Hindi sa harap ng lahat, pero may ulat na kinaladkad siya palabas ng bahay habang pinipilit nilang itumba ang kabahayan. Wala siyang dalang baril, wala siyang dalang sandata. Guro yon. Mainat magsalita pero matapang magsulat. Siya ang may likha ng mga pamphlet na pinamudmod sa iba't ibang barangay tungkol sa kung paanong ibinenta ang bundok kapalit ng proyekto. Masyado siyang naging sagabal at nung araw ng demolisyon, nakita ko siyang isinasakay sa truck. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanya. Tumagilid ang tingin ni Don Lucio. At ano ang nangyari sa kanyang katawan? Huwag niyo nang itanong kung paano. Pero sa kumpirmasyon ng ilang taong naroon, ibinaon siya sa loob ng kuweba, kasama ng iba pang hindi na kinilalang mga nawawala. Isa yung uri ng pananakot. Huwag kang lalaban kung ayaw mo mapunta sa dilim. Napapikit si Don Lucio. Hindi niya akalain na ganito kabangis ang itinatagong kasaysayan ng kumpanya ng kanyang pamilya. Tumigil siya sa paghinga ng ilang saglit. Nang dumilat siya'y nag-iba na ang anyo ng kanyang mukha. Wala na ang yabang, wala na ang katigasan. Puro pagod, puro kabiguan. At ang pamilya niya, tanong niya. Ang asawa namatay sa sakit ilang taon matapos ang pangyayari. Ang anak na babae, matagal naming hinanap. Sabi ng iba, dinala ng mga kaanak sa Maynila. May mga tsismis na naging kasambahay. May ibang nagsabing nag-aral sa scholarship. Pero isa lang ang malinaw, nawasak ang pamilya dahil sa pagkawala ni Alfonso. Hindi na nagsalita si Don Lucio. Tumayo siya, iniabot ang sobre ng bayad kay Mang Delfin, pero hindi tinanggap. Hindi ako nagsalita para sa pera, Don Lucio, ani ng matanda. Mabuti na lang at naisip mong hanapin ang totoo bago pa huli ang lahat. Hindi lahat ng mayayaman ay may lakas ng loob na umamin ng kasalanan. Umuwi si Don Lucio na parang mabigat ang mundo sa balikat. Hindi niya na kailangan pang itanong kung sino ang anak na tinutukoy dahil malinaw sa kanya na si Mara iyon, isang guro na rin tulad ng ama, tahimik ngunit matatag. At sa likod ng lahat, tagapagdala ng istoryang pilit isinara ng kanyang pamilya. Pagdating sa mansyon,
Nadatnan niyang nakaupo si Mara sa garden, nagwawalis ng mga tuyong dahon. Tumigil siya sa may pintuan, pinanood ang dalaga mula sa malayo. Sa ilang segundo, parang bumagal ang oras. Ang bawat galaw ni Mara ay puno ng dignidad. Wala ni aninong galit, ni pang-uusig sa mukha nito. Pero ngayon, batid na niya kung gaano kabigat ang dala nito sa loob ng dibdib. Lumapit siya, hindi siya nagsalita. Tumigil si Mara sa ginagawa, tumingin sa kanya at tahimik na tumango. Tila ba alam na nitong may nalaman na siya. Ngunit hindi pa iyon ang oras ng pagtutuos. Hindi pa iyon ang sandaling haharapin nila ang kabuuan ng kwento. Sa ngayon, sapat ng alam nila pareho na wala nang dapat pang itago at ang tunay na hakbang tungo sa katubusan ay hindi pagsisisi lamang, kundi ang pag-ako sa kasalanan. Nang buo, walang palusot at walang pag-aatubili. Makulimlim ang langit noon at sa pagitan ng mga ulap ay unti-unting bumubulusok ang maliliit na patak ng ulan. Ngunit walang bumabagabag sa lakad ni Don Lucio. Bit-bit ang isang flashlight, jacket at maliit na kahon, iniwan niya ang kanyang sasakyan sa paanan ng daan at naglakad mag-isa patungo sa lugar na hindi niya inakalang babalikan niya bilang siya mismo. Wala na si Mara doon, sinigurado niya ito. Lumipas na ang araw na palaging bumibisita si Mara sa kuweba. Ngayon, siya naman ang babalik, hindi bilang tagapagmasid, kundi bilang tagapagsisi. Pagkarating niya sa entrada ng kuweba, napatigil siya. Nakahinga siya ng malalim. Sa kamarahang yumuko, sa unang pagkakataon sa loob ng 60 taon ng kanyang buhay, mararamdaman niya ang bigat ng isang pangalang matagal na niyang iniwasan. Alfonso de Vera, guro, aktivista, ama, biktima. Pumasok siya sa loob, madilim na malamin, parang walang panahon. Sa bawat hakbang ay may tunog ang kanyang sapatos sa basang lupa at ang bawat tunog ay tila alingaw-ngaw ng mga sigaw ng nakaraan. Naroon pa rin ang altar na ginawa ni Mara, ang lumang lamesang kahoy, ang mga larawang naninilaw na, ang kandilang napupundi, ang bulaklak na tuyot. Sa gitna nito ay naroon pa rin ang bato kung saan nakaukit ang pangalan ni Alfonso. At sa likod ng lahat ng ito, isang kahoy na kabaong na halatang handang-handa, ngunit hindi para ilibing, kundi para sa isang patuloy na paggunita. Lumuhod si Don Lucio. Inilapag niya ang dalang kahon. Binuksan ito at kinuha ang isang framed photo, retrato ng pamilya de Vera. Pinaburan niya sa editing studio ang punsala, binigyan ng bagong kulay. Galing ito sa archive ng kanilang kumpanya. Isang retratong hindi dapat na ilimbag, ngunit natagpuan niya sa personal na album ng kanyang yumaong ama. Lalo niyang pinagawa iyon para dalhin ngayon dito, hindi bilang alay, kundi bilang simbolo ng pag-ako. Alfonso, bulong niya, habang pinapahid ang alikabok sa ibabaw ng retrato. Hindi ko kailanmang naisip na haharap ako sa iyo sa ganitong paraan. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako inosente. Alam kong hindi ako ang bumaril sa iyo. Hindi ako ang nag-utos, pero ako ang tumahimik. Ako ang lumaki sa sistemang itinayo sa pagpikit ng mata sa kasalanan ng ama. Kaya heto ako ngayon, hindi para humingi ng tawad, kundi para magpakumbaba. Para tanggapin na may dugo sa aming pangalan. At kung papayagan mo ako, gusto kong tulungan ang anak mong dalhin ang pangalan mo sa lugar na nararapat para sa iyo. Hindi sa lupa, kundi sa alaala ng katarungan. Tahimik ang kuweba, walang sagot, walang hangin. Pero sa puso ni Don Lucio, ramdam niya ang unti-unting pag-angat ng bigat. Hindi lubos, hindi patapos. Pero may simula. Sa labas biglang bumuhos ang ulan, ngunit hindi siya umalis agad. Umupo siya sa gilid ng kuweba, pumikit, at sinariwa ang lahat ng alaalang pilit niyang inilibing. Ang mga negosasyong bingi sa daing ng maralita, ang mga board meeting na puro kita ang batayan, ang mga tanong ng mga anak niya noon na wala siyang sinagot ng tapat. Ngayon, ang lahat ay nagsusumigaw sa kanyang harapan. Biglang may narinig siyang yabag mula sa entrada. Umukas ang aninag ng ilaw mula sa may bungad.
Si Mara, nakatayo ito, basang-basa ng ulan at hawak ang kaparehong basket na karaniwan niyang dinadala. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong akas, hindi ito nagulat. Tila inaasahan na niya ang pagdating ni Don Lucio. Alam ko pong nandito kayo, marahang sabi ni Mara habang nilalapag ang basket sa gilid. Hindi niyo naman po ako kailanman tinigilan. Tumayo si Don Lucio, tinitigan si Mara at sa unang pagkakataon, hindi bilang amo at kasambahay, kundi bilang dalawang taong parehong sugatan ng isang lumang kasalanan. Pasensya ka na, wika ni Don Lucio, garalgal ang boses. Pasensya ka na kung natagalan bago ko naramdaman ang kailangan kong gawin. Akala ko noon, sapat na ang magbigay. Akala ko'y sapat na ang tahimik na tulong. Pero mali ako. Hindi pera ang hinihingi ng kasaysayan ninyo, Mara. Katarungan, pagkilala, at ang tanggapin ng mga kagaya ko na may bahagi kami sa sakit na dinadala mo. Lumapit si Mara sa altar. Pinunasan ang ibabaw ng larawan ng ama niya at saka sumagot. Matagal ko na pong alam. Simula pa lang, alam kong hindi kayo ang nag-utos. Araw-araw po akong nagtatrabaho sa bahay ninyo. Hinihintay kong makita kung may puso ba kayong natitira. Kung may pag-unawa, mayroon, sagot ni Don Lucio. At ngayon, gusto kong gawin ang tama. Hindi ko man maibabalik ang ama mo, pero gusto kong ibalik ang pangalan niya. Kung papayag ka, gusto kong gawin siyang bahagi ng kasaysayan ng foundation na binubuo ko. Isang memorial para sa mga biktima ng proyekto. At ikaw ang manguna roon kung nanaisin mo. Tahimik si Mara. Tumulo ang ulan sa loob ng kuweba at sa gitna ng mga patak ay ang isang matagal nang pinipigilang hikbi sa kanyang lalamunan. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin kayo, bulong niya. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran, sagot ni Don Lucio. Pero kung may gagawin pa akong tama habang nabubuhay, ito yon. Sa pagkakataong iyon, sa loob ng malamig na kuweba, sa pagitan ng isang bilyonaryong tumanggap ng kasalanan at isang anak na lumaki sa anino ng trahedya, nagsimula ang isang bagay na hindi madaling pangalanan. Hindi ito pagkakaibigan, hindi pa ito pagkakaisa, ngunit marahil isa itong simula ng pagbawi, hindi sa nakaraan kundi sa pagkatao nilang pareho. At habang humupa ang ulan, tahimik silang sabay na lumabas mula sa kuweba. Sa labas, may liwanag na bahagyang bumababa mula sa makulimlim na langit. At sa likod nila, nanatiling bukas ang kuweba, hindi na bilang taguan ng bangimot, kundi bilang paalala ng mga katotohanang kailangang harapin. Pagkatapos ng araw na yun sa kuweba, tila may mabigat na katahimikan sumiksik sa pagitan nina Don Lucio at Mara. Hindi na nila kailangang mag-usap pa ng marami. Pareho na nilang alam na isang pintuan ang nabuksan sa gitna ng katahimikan at sakit. Ngunit habang sinusubukang itaguyod ni Don Lucio ang pangako niyang pag-ako sa kasalanan, unti-unti ring sumisibol ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Isang tensyong hindi nakabase sa galit, kundi sa banggaan ng dalawang magkaibang pananaw sa hustisya. Isang araw, habang abala ang mga kasambahay sa paglilinis at si Mara ay nakatalagang mag-ayos ng opisina ni Don Lucio, inabutan niya ang ilang papel sa mesa, blueprints ng isang gusali na may markang Alfonso de Vera Memorial Learning Center. Kasama ng plano ang draft ng press release ng foundation. May larawan ng lupaing itatalaga para sa proyekto at nakasulat ang pangalan ni Mara bilang honorary director. Saglit siyang natigilan. Tiningnan niya ang dokumento. Saka tiniklop ng maayos. Hindi niya kinomento, ngunit sa kanyang mga mata may bumabagabag. Kinagabihan, dumaan siya sa silid ni Don Lucio upang ibalik ang mga papeles. Sir, nandoon po sa mesa niyo ang mga plano tungkol sa memorial. Oo, sagot ni Don Lucio habang inaayos ang kanyang laptop. Pinaproseso ko na ang mga papeles. Sa loob ng 2 buwan, pwede na tayong mag-groundbreaking. Alam kong mahirap, pero sana. Bakit kailangan ipag-ingay? Putol ni Mara, malamig ang tono. Napatingin si Don Lucio, hindi inasahan ang tanong.
Anong ibig mong sabihin? Bakit kailangang may press release, may pangalan ko sa headlines? Bakit kailangan malaman ng publiko? Para saan? Para sa hustisya ba? O para sa reputasyon ng pangalan nyo? Umigting ang panga ni Don Lucio. Marahang tumayo at lumapit sa kanya. Hindi ito tungkol sa akin, Mara. Hindi ba? Sagot ni Mara. Tinitigan siya ng diretsyo. Hindi ba't buong buhay ng pamilya ninyo, lahat ng kilos ay may kapalit na imahe? Tulong pero may kamera. Donasyon pero may larawan. Pagtulong pero kailangan may pangalan sa pader. Hindi ka agad nakasagot si Don Lucio. Tahimik siyang nakatayo. Pinagmamasdan ang anyo ng dalagang noon ay kinikilalang niya bilang tahimik na kasambahay. Ngunit ngayon, harapan na itong bumabangga sa kanya, hindi bilang empleyado, kundi bilang anak ng kasaysayan sinira ng kanyang pamilya. Mara, wika niya, dahan-dahan, hindi ko maiaalis ang pangalan ko. Kahit saan tayo magpunta, ako ang anak ng taong sangkot sa nangyari sa ama mo. Pero gusto kong itama kung ano ang kaya ko pang itama. At paano kung ayokong gamitin ninyo ang pangalan ng ama ko sa isang proyekto ng mga Larena? Paano kung ang hustisyang hinahanap ko ay hindi nasusukat sa building, sa plaque, sa litrato sa dyaryo? Sabihin mo, Mara, tanong ni Don Lucio, lumapit pa. Anong uri ng hustisya ang gusto mong mangyari? Naisara ko ang negosyo? I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Pagod. Walang depensa. Tama ka, anya pagkalipas ng ilang sandali. Tama ka, Mara. Siguro ngang hindi ko kayo naiintindihan. Ang alam ko lang, kaya ako gumagawa ng paraan ay dahil ako ang natirang buhay. Ako ang natitirang may kapasidad. At kung hindi ako kikilos, sino pa? Napayuko si Mara. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi madali ang lahat ng ito. Alam niyang ang paghahanap ng hustisya ay hindi tuwid, hindi agad-agad. Pero masakit sa kanya na tila hindi pa rin nauunawaan ni Don Lucio ang mismong pinakapuso ng kanyang pagkakakilanlan, na hindi ito tungkol sa pagpapatawad kundi sa karapatan. Sir, wika ni Mara, dahan-dahan. Kung gagawin niyo ang memorial, hag niyo na po akong isama. Hag niyo pong gamitin ang pangalan ko. Ayoko pong maging mukha ng isang pagsisisi na hindi ko pinangarap. Gawin niyo po yon kung gusto niyong gawin, pero huwag niyo pong isabit ang pangalan ng mga biktima kung ang dahilan ay pagbawi sa pangalan ng mga Larena. Kung yon ang gusto mo, sagot ni Don Lucio, marahan, susundin ko pero hindi ako titigil. Dahil hindi ito tungkol sa pamilya ko. Hindi na. Ito ay para sa mga hindi na makakapagsalita. Walang ibang nasabi si Mara. Tahimik siyang lumabas ng silid. Ang mga hakbang niya sa hallway ay mabagal. Parang pagbitaw sa isang bagay na matagal niyang hinawakan. Hindi niya alam kung tama ba ang pagtanggi niya. Pero isa lang ang sigurado niya. Mas mahalaga sa kanya ang katahimikan ng kanyang ama kaysa sa anong ginto man na ipinangakong kabayaran. Sa loob ng opisina, naiwan si Don Lucio nakatulala sa retrato ni Alfonso de Vera na nakapatong sa sulok ng kanyang mesa. Tila hindi ito larawan ng patay, kundi ng isang lalaki ngayon pa lang nagsisimulang mapakinggan. Tahimik siyang lumapit, kinuha ito at ipinatong sa kanyang dibdib habang dahan-dahang pumikit. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang bumubuhos ang ulan sa labas ng bintana, hindi isang bilyonaryo ang natulog sa silid na iyon, kundi isang ama, isang anak, at isang makasalanan, nakaharap sa isang realidad na hindi binubura ng yaman, kundi binibigyang saysay ng paninindigan. Makalipas ang ilang linggo mula sa matinding pag-uusap nila ni Mara, tila unti-unting humupa ang bagyo sa pagitan nila. Ngunit sa kabila ng katahimikan, nanatiling bukas ang sugat. Hindi pa rin ito gumagaling, bagkus ay tinatanggap nilang pareho na baka hindi ito tuluyang maghilom. Gayunpaman, patuloy si Don Lucio sa kaniyang desisyong itama ang nakaraan sa paraang kaya niya. Tahimik niyang itinuloy ang mga papeles sa itatayong foundation, ngunit hindi na muling binanggit kay Mara ang pangalan ng ama nito, niyang memoryal na binabalak niyang itayo. Sa halip,
Nagtuon siya sa isang ideya na hindi lang tungkol sa hustisya, kundi sa pag-asa. Isang hapon, pinatawag ni Don Lucio ang kaniyang abogado at si Abby, ang anyang matagal ng sekretarya, sa kanyang opisina. Gusto kong i-donate ang lupa sa paanan ng bundok San Gabriel, hindi bilang foundation ng Larena. Gusto ko, sarili niyang pagkakakilanlan. Isang paaralan, isang community center, at ang mga ngasiwa, si Mara. Napatingin si Abby. Sir, sigurado po ba kayo? Hindi ba't tumanggi si Mara na gamitin ang pangalan niya sa kahit anong proyekto ninyo? Alam ko, sagot ni Don Lucio habang nakatitig sa bintana. Kaya nga hindi ko ito proyekto. Hindi ito para sa pangalan namin. Ito ay para sa kanya. Kung tatanggapin niya o hindi, siya na ang magpapasya. Pero ang titulong lupa, ang pondo, ang initial setup, lahat yon sa kanya ipapangalan. Tahimik si Abby, ngunit nakita niyang sa likod ng paningin ni Don Lucio ay hindi na ang dating negosyanteng matigas at dominante, kundi isang matandang lalaki na sinusubukang bumawi sa mga pagkukulang na hindi niya man direktang ginawa, ay bahagi pa rin siya. Makalipas ang 2 araw, pinatawag ni Don Lucio si Mara sa opisina. Maaliwalas ang araw na iyon, ngunit may kabigatan sa hangin habang lumalapit ang dalaga. Tahimik, tulad ng nakasanayan, ngunit may bantay na distansya sa kanyang paggalaw. Umupo ka, Mara. Mahinang wika ni Don Lucio habang tinuturo ang silya sa tapat niya. Umupo si Mara, inilapad ang dalang folder sa gilid ng mesa at tumingin ng diretsyo. Hindi ko alam kung anong pag-uusap to, sir. Pero kung ito po ay tungkol sa foundation, hindi, putol ni Don Lucio. Sabay labas ng dokumento. Wala na akong proposal, wala na akong proyekto. Ang meron ako ay isang alok. Inilapit niya ang isang envelope. Binuksan ito ni Mara at nakita ang dokumentong may titulo ng lupa sa San Gabriel. May plano ng isang simpleng community center, may silid-aralan, may daycare, may training area para sa livelihood. Sa huling pahina, nakalagay ang pangalan ni Mara bilang official founder. Ano to? Tanong ni Mara. Hindi maitago ang pagkalito. Hindi ito mula sa pamilya Larena. Hindi ito proyekto ng foundation. Wala ring press release, wala ring media, isang tahimik na pagtalikod sa pangalan ko. At isang tahimik na pagbibigay ng espasyo sa isang taong mas may karapatang bumuo ng bago. Sir, bulong ni Mara, tila hindi makapaniwala. Alam kong sinabi mong ayaw mong gamitin ang pangalan mo para sa proyekto ko. Kaya hindi ko ginawa. Ang ginawa ko lang ay ang pag-alis ng sarili ko sa daan. Ang lahat ng ito sa iyo. Ikaw ang pipili kung itutuloy mo. Ikaw ang pipili kung ano ang layunin nito. Wala kang kailangang ipagpasalamat sa akin. Wala kang kailangang bayaran. Kung gugustuhin mong ibenta ang lupa, ibenta mo. Kung gugustuhin mong ipasara, gawin mo. Pero kung sakaling may natitira pa sa puso mong gustong ibahagi sa iba, kung sakaling may piraso ng pag-asa pa sa iyo na gusto mong ibahagi sa mga kabataan, sa mga ina, sa mga batang gaya mo dati, ito ang simula. Tahimik si Mara. Pinagmasdan niya ang papel, pinikit ang mata at marahang huminga. Alam niyo, sir, matagal ko nang gustong gumawa ng ganito, bulong niya. Kahit nung bata pa ako, pangarap ng tatay ko na magkaroon ng isang maliit na paaralan sa tuktok ng bundok. Hindi malaking eskwelahan, pero yung sapat para hindi na kailangang bumaba ng mga bata araw-araw. Sapat para may matutunan silang dignidad kahit wala silang yaman. Numiti si Don Lucio. Kung ganon, baka ito ang tamang panahon para ituloy mo ang pangarap nyo. Pero bakit ngayon? Tanong ni Mara, tumitig sa kanya. Bakit pagkatapos ng lahat, saka mo to ginagawa? Dahil ngayon lang ako natutong makinig, sagot ni Don Lucio. At ngayon lang ako natutong manahimik para marinig ang tinig ng mga tulad mo. Tumayo si Mara, dala ang envelope. Hindi pa niya sinasabi kung tatanggapin niya o hindi. Pero sa bawat hakbang niyang papalabas ng opisina, may bagong bigat at bagong liwanag sa kanyang paglalakad. Hindi niya alam kung patawad ang nararamdaman niya o kabag.
Pero may malinaw siyang pakiramdam na ito ang unang pagkakataong hindi siya tinarato bilang isang kawani, kundi bilang isang tao na may kakayahang mamuno, bumuo, at magpanumbalik ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang tinititigan ni Mara ang mga lumang litrato ng kanyang ama sa ibabaw ng lamesa sa kanyang silid, marahan niyang binuksan ang envelope at isinulat sa ibabaw ng plano ang isang salita sa pulang tinta, simula. At sa labas, habang pinagmamasdan ni Don Lucio ang hardin sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ito na ang simula ng isang bagay na hindi para sa kanya, kundi para sa mga taong matagal nang dapat pinakinggan. 2 buwan ang lumipas mula nang ibigay ni Don Lucio ang titulo ng lupa kay Mara. Sa mga panahong iyon, halos hindi na sila nag-usap. Nagpatuloy si Mara sa kanyang trabaho sa mansion sa araw, ngunit gabi-gabi ay abala siya sa paglalatag ng plano para sa magiging sentro ng edukasyon sa San Gabriel. Hindi na ito proyekto ng isang mayamang pamilya. Isa na itong layuning binubuo ng isang anak na nais bigyang saysay ang pagkamatay ng kanyang ama at ng isang babae na piniling bumangon sa halip na gumanti, habang abala ang lahat sa paghahanda ng hapunan sa mansyon. Nakatanggap si Don Lucio ng imbitasyon mula sa lokal na pamahalaan ng San Gabriel. Isang maliit na seremonya ang gaganapin sa dating komunidad sa paanan ng bundok. Isang symbolic ground blessing ng lupang idodonate para sa edukasyon at livelihood center. Hindi nakalagay sa sulat kung sino ang nagpadala, ngunit nang basahin niya ang pangalan ng punong tagapagsalita, tumigil ang kanyang kamay sa ibabaw ng papel. Mara de Vera, tagapangulo, sentro ng pag-asa. Napalunok si Don Lucio. Hindi siya siguradong iniimbitahan siya bilang dating may-ari ng lupa, bilang donor o bilang tagapanood. Pero alam niya sa sarili niya, kailangan niyang pumunta. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang masaksihan ang pag-usbong ng isang bagay na hindi kailanman lumaki sa mga kamay ng kanyang ama. Isang pamayanang hindi itinayo sa takot, kundi sa pagtitiwala. Dumating siya sa lugar na halos hindi na niya makilala. Ang dating lugar na nababalutan ng alikabok, damo at alaala ng karahasan ay ngayon may ilang tolda, plastik na upuan at mga batang tumatakbo habang may dalang maliit na bandila na may markang sentro ng pag-asa. Sa gitna ng araw, nandoon si Mara, nakasimpleng blusa at pantalon, walang makeup, ngunit may tindig na tila ba mas mataas pa sa mga bisitang opisyal. Kaakibat niya ang ilang lokal na guro, mga barangay volunteer at ilang kabataan na dating kasama sa feeding program ng simbahan. Hindi nga inaasahan na naroon si Don Lucio. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang pagbati, walang ipi, wala ring galit, tanging isang tango, isang tahimik na pagkilala na hindi nila kailangan ipaliwanag. Pagsapit ng programa, simple lamang ang takbo ng mga pangyayari. May kaunting dasal, pagbabasbas ng pari, at maapling talumpati ng barangay captain hanggang sa tinawag si Mara. Tahimik ang lahat. Humakbang siya sa maliit na entablado na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Hawak ang papel ng kanyang talumpati. Magandang umaga po sa inyong lahat, panimula ni Mara. Hindi ko po alam kung anong eksaktong salita ang dapat kong gamitin para ilarawan ang araw na ito. Pero siguro, sapat na yung salitang panimula. Sapagkat ito ang araw na pinili nating itanim ang buto ng bagong yugto. Hindi para burahin ang lumang kasaysayan, kundi para sabayang harapin ito at bigyan ng pag-asa ang mga susunod. Tahimik ang lahat, nakikinig. Kahit ang ihit ng hangin ay tila tumigil. Ang lupan ito ay minsang pinuno ng takot, ng pangamba at ng katahimikan. Pero ngayon, hinahayaan natin itong maging tahanan ng pag-aaral, pagkakabuklod at pagtutulungan. Hindi natin kailanman malilimutan ang nangyari rito. Ngunit, hindi rin natin hahayaan na hanggang alaala na lang ang lahat. Tumigil siya saglit. Tiningnan niya si Don Lucio mula sa malayo. Sa gitna ng mga tao, nakatayo itong tahimik, walang hawak, walang kasama. Sa araw na ito,
Gusto kong kilalanin hindi lang ang mga nawalan noon, kundi pati na rin ang mga taong natutong tumanggap, magbago at magbukas ng pinto para sa iba. Hindi madali ang humingi ng tawad at lalong hindi madali ang tanggapin ito. Pero sa mga pagkakataong kayang yakapin ang pagkakamali, nagsisimula ang totoong paghilom. Hindi na niya binanggit ang pangalan ni Don Lucio. Pero alam ng lahat kung para kanino ang mga salitang iyon. Marami ang napalingon sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo, tahimik, pinapanood ang dalaga ngayon ay hindi na simpleng maid, kundi isang babaeng pinili ang landas ng paggawa, hindi ng paghihiganti. Pagkatapos ng programa, habang nag-ayos ng upuan ng mga bata at nagkukwentuhan ng mga bisita, lumapit si Mara sa ilalim ng puno kung saan naroon si Don Lucio. Tumigil siya sa harap nito, dala ang isang maliit na papel. "Sir," marahang wika ni Mara, "ito po ang first layout ng magiging pasilidad. Simple lang, may silid-aralan para sa mga bata at maliit na workshop para sa mga nanay. Hindi ko po isinama ang pangalan ng ama ko sa anumang bahagi. Isang dating makapangyarihan, isang dating api. Ngunit ngayon, pantay. Parehong nakaharap sa isang hinaharap na hindi patiyak, pero buo ang loob. At sa tabi ng maliit na balangkas ng itatayong pasilidad, may batang lalaking naglalaro ng saranggola, habang may matandang babae sa gilid ng entablado na hawak-hawak ang kanyang tungkod. Pinagmamasdan ang lahat. Wala silang sinasabi, pero sa katahimikan, naroon ang panalangin na sana mula sa ugat ng pagkakamali ay tumubo ang punla ng pag-asa. Tumakbo ang mga buwan na tila ba isang bagong yugto ang unti-unting umuusbong sa San Gabriel. Kung dati walang bumabalik sa lupain iyon kundi ang alaala ng panaabuso at kawalang katarungan, ngayon ay unti-unting binabalik-balikan ng mga dating nanirahan ang lugar. Gusto ko po kasi yung memorya niya ay hindi nakakulong sa pangalan, kundi nakapaloob sa layunin. Tinanggap ni Don Lucio ang papel. Tumango siya sa katumingin kay Mara. "Napakaganda ng ginagawa mo, Mara. At kahit hindi mo pasalamatan, alam mong buong puso kong sinusuportahan yan." Hindi sumagot si Mara, ngunit sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Hindi na masaya, kundi ng payapa. "Hindi ko pa po alam kung ano ang magiging dulo nito," sabi niya, pero sa wakas. "Parang ngayon lang po ako huminga ng buo. Ngayon pa lang din ako natutong tumingin sa mga mata ng tao." "Mara," sagot ni Don Lucio, "ngayon lang ako natutong makinig." Habang papalubog ang araw, nakita ng ilan sa mga naroon ang dalawa sa ilalim ng araw, sa gitna ng kakahuyan at dating kalsadang binura ng panahon. May mga pamilyang piniling bumalik at tumulong sa pagtatayo ng sentro ng pag-asa. Ang dating kalsadang tinubuan ng damo ay muli nang binaybay ng mga batang may dalang libro, at ang dating katahimikan ng bundok ay napalitan ng tawanan, palakpakan at sipol ng mga karpinterong nagbubuo ng mga dingding ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mara ay tila naging ilaw ng lugar. Hindi na siya ang dating tahimik at mailap na mayordoma. Siya na ngayon ang kinikilalang lider ng proyekto, madalas na tinatawag ng mga bata bilang Ma'am Mara, habang ang mga matatanda ay palaging humihingi ng kanyang payo sa bawat desisyong pinansyal o pangkomunidad. Sa kabila ng kanyang bagong papel, nanatili siyang simple. Hindi siya umalis sa kanyang lumang bahay. Hindi niya pinalitan ang kanyang pang-araw-araw na kasuotan, at higit sa lahat, nanatili siyang tahimik tuwing gabi, nakatitig sa langit na tila ba may kinakausap. Isang araw, habang nag-aayos si Mara ng mga bagong gamit para sa itatayong silid-aklatan, may dumating na sulat mula sa munisipyo. Ipinapaalala na nalalapit na ang ikalawang anibersaryo ng pagkamatay ni Alfonso de Vera. Ang araw na ayon sa dokumento ng lungsod ay nawala at hindi na natagpuan. Sa sulat ding iyon may paanyaya, maaari na raw irehistro si Alfonso sa opisyal na talaan ng mga namatay bilang biktima ng reclamation violence. Tahimik si Mara habang binabasa ang liham. Hindi niya kaagad tinugon. Sa halip, dumiretso siya sa kuweba, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat,
at kung saan nanatili ang alaala ng kanyang ama sa kabila ng lahat ng pagbabago. Sa kanyang pagpasok, sinalubong siya ng malamig na hangin at liwanag ng araw na bahagyang tumatagos mula sa maliit na siwang sa itaas. Ang altar ay nandoon pa rin, ngunit sa halip na malungkot, tila mas maliwanag na ang itsura nito. May bagong mga kandila, bagong larawan, at ilang bulaklak na dala ng mga batang dumadalaw paminsan-minsan. Lumuhod si Mara, hawak ang sobre ng munisipyo. Hinaplos niya ang pangalan ng ama sa nakaukit na bato. Papa, mahina niyang sabi, gusto ka na nilang kilalanin, gusto ka na nilang iparehistro bilang isa sa mga biktima. Pero hindi lang yon, may sarili ka ng kwarto sa alaala ng mga tao rito. Hindi ka na lang pangalan sa sulat ko. Isa ka ng dahilan ng paggalaw ng maraming tao. Habang nakaluhod, may narinig siyang mga yabag mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Alam niyang may darating. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang may lalapit. Hindi kita gustong guluhin, wika ni Don Lucio sa kanyang likuran. Suot pa rin niya ang simpleng jacket na luma na, may kaparehong sombrero, at may daladalang isang maliit na kahon. Hindi po kayo istorbo, sagot ni Mara, hindi pa rin lumilingon. Ito po ang araw ng pagkamatay niya, o kung kailan siya pinatay. Hindi ko alam kung anong tamang termino. Tumabi si Don Lucio sa kanya. Inilapag ang dalang kahon. Binuksan ito at kinuha ang isang maliit na bakal na plakang may nakasulat. Alfonso de Vera, Guro. Ama, lumaban ng walang armas. Namatay ngunit hindi nawala. Ginawa ko yan para sa memorial, wika niya. Pero hindi ko ito isinama sa site dahil alam kong dito ang tunay na lugar nito. Hindi ka agad kumibo si Mara. Kinuha niya ang plaka, binasa ng mabuti at saka dahan-dahang pinatong sa ibabaw ng altar. Ngayon, hindi na lamang bato ang nafaukit. May malinaw na pagkilala. May pangalan, may panlalarawan, at higit sa lahat, may karangalang kailanman ay hindi na ibigay habang siya'y nabubuhay. Gusto ko sanang sa araw na to, dagdag ni Don Lucio, ay dito na rin ilibing ang mga labi ng ama mo. Yung natagpuan ng grupo ng mga volunteer sa dulong bahagi ng kuweba. Ipina-DNA ko at tumugma sa maternal lineage ng pamilya mo. Alam kong hindi ako dapat ang gumawa nito, pero tumigil siya sa pagsasalita. Muling bumigat ang kanyang dibdib. Tumingin siya kay Mara, ang babae na buong buhay ay iniukit sa sakit, ngunit ngayong narito, tila may bitbit na kapayapaan sa mga mata. Maraming salamat, so, sagot ni Mara. Hindi ko akalaing darating ang araw na may magbabalik ng ama ko sa akin. Kasabay ng ilang piling mga residente, isang simpleng seremonya ang isinagawa sa loob ng kuweba. Inilibing ang mga buto sa isang maliit na hukay sa ilalim ng altar. May iilang bulaklak, ilang dasal at ilang luhang hindi napigilan. Si Mara mismo ang humawak sa maliit na krus na pinatong sa ibabaw ng hukay, habang hawak-hawak naman ni Don Lucio ang litanya ng panalangin. Nang matapos ang seremonya, tumayo si Mara at humarap kay Don Lucio. Dayon siguro pwede ko nang sabihin, salamat, wika niya. Hindi ko hinihintay ang salitang iyon, sagot ng matanda. Pero salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Habang umaakyat ang araw at unti-unting sinisikatan ang loob ng kuweba sa pamamagitan ng siwang sa itaas, tila ba isang liwanag na bagong yugto ang pumapailan lang. Ang lugar na minsang naging lihim na libingan ay ngayon isa ng banal na lugar ng alaala. At sa bawat halik ng araw sa malamig na lupa, naroroon ang damdamin ng katahimikan, hindi bilang paglimot, kundi bilang pagtanggap.